Nung naputulan ng belt, timing belt, ini-start pa niya. Yung crankshaft niya, pinaiikot ng starter, ade ganun ng ganun yung mga piston. Yun bawa, ito na yung piston, ayun yung barbula niya. Uuntugin ngayon ng piston niyan, babaloktot to. Kung gagamitan mo ang engine mo ng makakapal na langis, hindi po yan healthy sa mga engine na gumagamit ng timing chain. Sinasabi ko po yan sa inyo. Dahil nga po, yung kadena na yon, kailangan i-lubricate niya yung loob ng bearing pin at ng roller. Kapag ka makapal ang langis mo, hindi pa manunuot doon yung langis. Sisirain ang timing chain nyo sa lalong madaling panahon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Timing chain or timing belt. Ano ang gamit ng sasakyan mo? Baka hindi mo alam. Mga kapatid, simple lang para malaman yan. Buksan mo ang hood, tignan mo ang makina mo doon sa portion na kung nasaan yung mga belt, yung fan belt, yun yung portion na harapan niya. Kung may plastic na nakakover doon na may tornilyo, sigurado timing belt ang gamit ng engine mo. Ngayon, kung may makita ka naman na metal na nakatornilyo, may gasket, yung cover niya metal, pwede rin namang aluminum doon sa harapan ng makina mo, timing chain yun. Kasi ang timing chain or yung timing gear, talagang yan ay naliligo sa langis. Hindi pwedeng wala silang langis. Kaya ngayon, yung cover ng harapan ng makina mo, kailangan selyado para hindi tumagas or mag-leak ang langis. Parehas po silang okay, parehas din namang meron silang mga disadvantage. Puntahan muna natin yung timing belt, mga kapatid. Karamihan ng mga sasakyan noong araw ay gumamit ng timing belt. Kasi nga po, tahimik yan. Hindi katulad ng timing chain, medyo may ingay. Itong timing belt na to, mas mura compare doon sa timing chain. Bibili ka ng tensioner bearing at mga kapatid, mas madali siyang gawin compare sa timing chain. Sa timing belt, tatanggalin mo lang yung cover, tatanggalin mo yung mga nakaharang doon, yung mga clutch pan, yung mga belts. So, maikakabit mo na yung timing belt. Meron namang mga markers doon, may mga markings para maitama mo yung timing. Mula doon sa pinakaibaba, doon sa crankshaft, papunta dito sa camshaft. Hindi masyadong mahirap maglagay ng timing belt. Hindi katulad ng timing chain, medyo matrabaho talaga. Tulad nga po ng sinabi ko, mga kapatid, yung timing belt, kapag yan ang nakakabit sa iyong sasakyan, kung may marinig kang ingay dyan, siyempre ibang usapan na yon. Yung mga ticking sound, kung may marinig kang mga ganyan na parang mayroong pumapalo-palo, baka may diferensya yung timing belt mo. Pero yun nga mga kapatid, kapag timing belt ang nakakabit doon sa engine mo, medyo unreliable siya. Lalong-lalo na kapag ka naluluma na. Kasi ang timing belt, may pagkakataon po talagang mapuputol yan kapag yan na hindi mo naagapan. So yung mga lumang sasakyan, noong araw talaga po, nakagawian na, pagdating na 80,000 kilometers ang tinakbo ng sasakyan mo, magpalit ka na ng timing belt. Inaagahan na nila. Hindi katulad nitong mga modern na sasakyan na gumamit ng timing belt, tulad yung mga Fortuner, mga Innova, yung mga first gen nila, umiilaw doon pa lang sa gauge, may makikita ka ng T-belt. Pag switch mo ng ignition mo, mag-on ka, may lalabas na T-belt. So yung warning na yon, yung ilaw na yon, kapag ka umabot na doon sa period na kailangan mo ng palitan yung timing belt mo, iilaw yon, T-belt, ganon. Ngayon, yung mga walang ganon na mga ilaw, na mga warning, tulad yung ibang mga models, yung mga medyo luma na, talagang binabasihan natin yung kilometrahe. Ngayon, once na makapagpalit ka na ng timing belt, every time na siguro bibilang ka ng mga ilang panahon, mga ilang taon, tapos pinapacheck mo yan. Talagang binabantayan mo na yung timing belt mo baka mamaya medyo mahina na, nagkakrak na, baka mamaya due na yan para palitan siya. Yung mga modern na sasakyan ngayon, sabi, pwede na raw umabot ng 250,000 kilometers up to 300,000 kilometers bago ka magpalit ng timing belt. Meron na raw ganun na mga belts na matitibay talaga. So, alamin mo muna yan. Baka mamaya makabili ka ng sasakyan. Hindi pala ganun. So, alamin mo sa manufacturer dun sa binilan mo ng sasakyan mo kung ang belt na inilagay dyan ay yun nga, yung 250,000 kilometers bago palitan. May mga problema ng sasakyan or ng engine natin na kapag ka apektado itong timing belt, ay mag-i-existo yung mausok, nagmi-misfire, low idle. Yun nga, yung nanginginig ang makina mo. Meron din yung nagche-check engine ka na. Yung mga problema na yan, pwedeng ikino-cost din yan ng timing belt. Pero hindi ganun kadalas. Kapag ka yung mga sira na to ay nag-i-exist, iba yung lumalabas, hindi yung timing belt. Kaso, ang isa sa pinakamabigat na issue kapag yung timing belt ang naging problema, yung mapuputol siya. Pag naputol siya, napakalaking gastos ang mangyayari. Halimbawa po, tumatakbo kayo ng mabilis na mabilis, 100 kilometers per hour, tapos biglang naputol ang timing belt nyo. Naku po, halos wasakin ng makina mo niyan.
Kasi umaandar pa yung gulong mo, napapaikot ang propeller mo, napapaikot ang transmission mo, lalong-lalo na kung yung manual, tapos umiikot pa rin yung flywheel mo. Halimbawa, biglang naputol, tuloy pa rin yung ikot ng sigunyal mo, magbabanggaan ngayon yung piston, saka yung mga barbula doon. Kaya karamihan ng mga napuputulan ng belt, bumabaloktot yung barbula, napuputol yung mga rocker arm, nabibrake kasi nagbabanggaan yun eh. Umaakyat-akyat kasi yung mga piston natin dahil nga umiikot yung yung crankshaft. Kasi po, yung timing belt nakakabit yan sa crankshaft saka dito sa camshaft. So ang trabaho niya, i-synchronize niya yung ikot ng dalawang shafting na yon para po ma-perform naman yung 4-stroke, yung intake, yung compression, yung exhaust, at saka yung combustion. So yung ikot, yung pag-synchronize ng dalawang shaft na yon, crankshaft saka camshaft, yun ang trabaho ng timing belt. Kaya kung mapuputol yung timing belt, umiikot yung crankshaft mo, hindi naman umiikot itong camshaft mo at hindi na sila synchronize, aakyat ngayon yung piston mo, babangga doon sa barbula, baluktot ngayon to. Ngayon yung barbula, yung pinakaibabaw nun, yung valve stem, yung pinakaibabaw nun, rocker arm, mapuputol ngayon yung rocker arm. Napakalaking problema. Kaya karamihan po ng napuputulan ng timing belt, napakalaki ng ginagastos nila. Papalitan mo lahat yun, papalitan mo yung mga rocker arms. Ang pinakamabigat pa dyan, minsan nabubutas pa yung piston. At minsan nadadamage na pati yung camshaft. Napuputol din yun. Kaya po mga kapatid, napakahirap kapag naputulan ka ng timing belt. Minsan naman, dahil sa napabayaan na nga, hindi niya sinisilip yung kanyang belt, matagal na pala, or nabili mo lang, parang itong issue, nitong nakaraan natin, yung Montero, na nabili ni Kuya Nick. Pagkabili pa lang niya, hindi pa niya naiuwi sa bahay nila, ilang oras pa lang, naputulan na ng timing belt. So, nagbaluktutan ngayon yung mga barbula. Kasi, hindi naman niya alam na ito palang unit na to, ay pinihit yung kilometrahe, yung odometer, ginawang 60,000 kilometers lang. Ngayon, nung pinasukan ng OBD, iniskan nila, 100 plus na pala yung tinakbo, hindi nagpalit ng timing belt. So, naputulan siya. Ngayon, ang nangyari doon, nung naputulan ng belt, timing belt, ini-start pa niya. Yung crankshaft niya, pinaiikot ng starter, ganun ng ganun yung mga piston, yun naman barbula niya, mga kapatid. Kung halimbawa, ito na yung piston, na yung barbula niya, uuntugin ngayon ng piston niya, babaloktot to. Ngayon, pinagawa ulit. Ito na naman, nakabili naman ng fake na timing belt. Kasi po mga kapatid, dapat pagka magpapalit ka po talaga ng timing belt, doon ka na bumili sa kasa or doon ka bumili sa mga supplier talaga ng mga pyesa na yan. Dahil marami po talagang peke na belt, lalong-lalo na galing dyan sa China. Nako, pag yan ang nabili mo, yung mga belts na yan, delikado po. Ngayon, itong 4D56 mga kapatid, dalawang klase ang belt nito. Yung kasing mga timing gear niyan, yung kinakapitan ng belt, merong square at merong bilog. So kung halimbawa, hindi mo napansin, binigyan ka ng belt, ito po yung belt oh. Ayan, pang 4D56 to eh. So meron po yung, ito bilog to, pansin nyo, ayan, pabilog siya, at meron din naman yung square nito. Kung ang nakakabit sa'yo, bilog, tapos nung bumili ka, naibigay sa'yo yung medyo pa-square ng ganon, dudulas yan. O pag dulas yan, ayun, ganon na naman ang, ang epekto para ka rin naputulan ng belt. Magbabaluktutan na naman yung iyong mga barbula. At pwede pang magdama yan ng mas malaking problema. Kaya nga itong Montero na nabili ni Kuya Nick, umabot pa siya doon sa nag-overhaul na sila, nag-general overhaul na sila ng makina. Yan po ang kadalasan na nagiging issue kapag po ang iyong sasakyan, ang ginamit ng engine ay timing belt. So hindi siya reliable, hindi siya ganun katagal ang buhay. Mababa, maiksi lang ang kanyang lifespan. Kung ang gamit ng makina mo ay timing belt, lagi mo ipasisilip yan para na-check mo yung belt mo. Kasi po, may pagkakataon din, lalong-lalo na itong mga 4D56 na yan, at yung iba pang engine, kasi yung 4D56 gamit ng Pajero, ng Adventure, gamit din yan ng Starex, ginamit yan. Ang problema, yung injection pump niyan, dahil nakakabit din yung timing belt doon, itong injection pump, tatagas yun lang yung yung diesel doon sa oil seal. So pagtagas nung diesel doon sa oil seal, dahil yan ay pump, so may pressure yan, bumubuga ngayon yung diesel dito sa belt. So hindi mo nakikita yun kasi nakakover yun eh. Basang-basa na pala ng diesel yung belt mo hanggang sa maputol. Kung ang timing belt na binili nyo, ang ipinalit nyo ay original talaga, at sigurado kayo na binili nyo yan sa kasa, yung lifespan niya, nung belt na yan, katulad din nung lifespan nung unang-unang belt na nung pinalitan nyo, yung original. So medyo hindi ka matatakot. Ngayon, pag-usapan naman natin itong timing chain.
Ang timing chain, matibay. Talaga nga sabi nga ni Chip, ang timing belt, pag naputol, di ka makakauwi. Ang timing chain, pag umingay, makakauwi ka pa. O yun ang sinasabi ni Chip. Ang timing chain, meron din siyang downside. At yung downside na yun, ito pag-uusapan natin. Alam nyo ba mga kapatid, yung timing chain, nung araw pa ginagamit na yan. Kaya nga yung mga K-series na engine ng Toyota, 4K, 3K, 5K, 7K, lahat po yan naka-timing chain. Yun nga lang, katagalan, ang timing chain, habang yan ay naluluma, umiinga yan. Pero hindi yan basta-basta mapuputol. Kapag timing chain po, ang gamit ng makina nyo, mga kapatid, huwag kayong matagal ang interval nyo sa pag-change oil. Dapat hindi mahaba ang interval ng change oil nyo at dapat gagamit po kayo ng magandang manipis na langis. Hindi po pwede sa mga engine na gumagamit ng timing chain, kahit yung mga bagong makina pa ngayon na gumagamit na ng timing chain, tulad itong mga bagong engine ng Toyota, yung mga D40 na yan, dahil nawala na yung mga timing belt nila, halos lahat ng gamit nila timing chain na. Naku mga kapatid, hindi po pwede ang makapal na langis dyan. Kasi po mga kapatid, yung kadena na yan, meron niyang bearing pin, meron niyang roller, at meron siyang bushing. Yung mga pyesa na yon, kailangan pasukin yan ng manipis na langis. Kapag hindi mo ginamit ang manipis na langis dito sa iyong engine na gumagamit ng timing chain, mga kapatid, mabilis niyang paiingayin ang makina mo dahil nga itong mga kadena na to ay mawa-worn out yung mga roller na yan. Doon sa roller, may nakapasok doon na bearing pin at nandoon din may bushing din yon. Kung makapal ang langis mo, hindi niya yan kayang pasukin yung mga kaloob-looban ng roller na yan. At iyan po ang nagiging dahilan kung bakit ang timing chain ay madaling umingay. Ang ganda-ganda ng makina mo, bago pa, pero dahil sa ginamitan mo ng hindi magandang langis, makapal na langis, yun ang nangyari. Umingay po ang iyong timing chain. At kapag po timing chain ang gamit ng engine mo, bakit ko sinasabi kanina, huwag mo nga habaan ang interval ng pag-change oil mo kasi po or mas maraming metal shavings na napoproduce po itong timing chain na to. Kasi yung sprocket, tapos nakakabit dun yung kadena, mas marami pong rebaba yan. Marami po talaga. Kaya nga, yung mga rebaba na yon, habang yan ay umiikot, itong timing chain na yan, humahalo sa langis yan. Siyempre, pupunta rin naman yan sa oil filter. Pero hindi ganun kabilis na pupunta yan sa oil filter. Kaya habang ginagamit mo ang sasakyan mo, yung mga rebaba na yan, paikot-ikot doon sa system mo, doon sa langis mo. At para ka na rin ginagrind mo yung internal parts ng engine mo, yung metal-to-metal friction. Kasi nandun nga, humahalo yung mga metal shavings na yan. Kapag timing chain ang gamit ng makina mo, ng engine mo, kadalasan yan nga yung mabibilis mag-blow by eh. Pero yung mga timing belt, hindi basta-basta. Kasi yung belt naman, nasa labas yun. Samantalang itong timing chain, nakapasok doon yun sa loob ng makina at yun ay lubog sa langis. At dapat manipis ang langis na ginagamit mo. Napakadelikado kapag po ang inyong engine ay timing chain at hindi kayo gumagamit ng mga maninipis na langis, ang viscosity, sabihin na natin 5W30, yan yung pinaka-the best. Lalong-lalo na dito sa mga makina na naka-timing chain. Kailangan niya po kasi yun. Kasi kung hindi, mawa-worn out kagad, magkakaroon kagad ng wear ang inyong kadena, syempre hindi magtatagal yan, iinga yan. Pero ang negative effect nun, yung mga bakal, yung mga rebaba, yung mga metal shavings na yun, pumupunta yun doon sa langis. At yung langis na yun, para mong nilagyan yun ng grinding compound na hinahasa mo yung mga dinadaanan nung piston ring na yan, yung cylinder. Kasi humahalo yun dun sa langis. So, mas mabilis yung pagka-deteriorate ng iyong makina. Meron akong kwento sa inyo. Meron akong naging customer dito, Nissan Navara D40. Yan, ngayon ko lang to bubuin itong kwento na to. Dumating dito sa amin, galing na rin po ng ibang shop. Dinala dito sa amin, walang minor. Pag in-start mo, i-revolution mo, pag binitawan mo ang pedal sa accelerator, namamatay. So, yun po ang issue nitong Nissan Navara D40 na to. So, ginawa namin, nagpalit ako ng fuel filter. Nagpalit ako ng SCB. Kinalibrate namin yung injectors. Wala pa rin, mga kapatid. Hindi pa rin nagmi-minor. So, medyo tricky, no? Medyo, hindi siya ganun kadaling i-troubleshoot. Kasi, pag start mo naman, wala naman check engine. Pag start mo, i-revolution mo. Yun nga lang, pag binitawan mo yung accelerator, namamatay siya. So, hindi namin ngayon malaman kung ano ang problema nito.
Na-check na namin lahat, pati yung mga sensors, nilinis namin, pasukan mo ng scanner, wala naman lumalabas na issue, walang mga codes na error, mga fault, wala talaga lahat. So, tinanong namin yung may-ari nito. Sabi ko, sir, ano po ba ang history nitong sasakyan? Sabi ko sa kanyang ganon. Sabi niya sa akin, sir, na-overhaul na po yan. Diyan, sa Quezon City. Na-overhaul na? Ganun. Ano po bang issue? Ba't yung pina-overhaul? Yan din. Walang minor. Nagtaka na kagad kami ni Chip. Chip, in-overhaul na pala to eh. Baka mamaya wala sa timing to. Kaya po ito ay pinapasok ko ngayon dito sa vlog natin. So hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Binuksan namin yung timing cover, pinag-aalis yung mga nakaharang doon, yung mga abala doon, binuksan yung timing cover, tinignan namin yung timing chain. Mga kapatid, naka-timing siya. Yung timing chain. Pero ang problema, yung kadena, lundo na. Kahit na i-adjust mo yung kanyang tensioner, wala na. Lundo na yung kadena. Ito, maipapakita ko po sa inyo sa video. Lundo na siya. Ngayon, ano po ang naging issue doon? Mga kapatid, nawawala siya sa timing kapag ka nandoon sa idle. Pero pag nire-revolution mo, siyempre, nababanat yung kadena, iikot siya, okay siya, nasa timing siya. Pero pag nasa idle, lulundo yung kadena ng konti, mawawala siya sa timing. Yung kadena, nagkaroon siya ng, ano tawag dito, nagastado siya. Kasi yung loob ng roller, yung loob ng bearing pin, maluwag na. Yung pinapasukan ng pin na ganun. So lumuwag na siya. Kaya ngayon, ang tendency, lumundo ngayon yung timing chain. Hindi ko naman masabing humaba siya kasi maliliit lang naman na portion, pero lahat na yun, lahat ng mga roller na yun, lahat ng mga bearing pin na yun, nagkaroon siya ng alog. So pag pinagsama-sama mo, yung alog na yun sa bawat bearing pin, sa bawat roller, lumaki na siya, lumaki yung lundo niya. So yun po yung naging problema. Napakasimpleng bagay sana, hindi na sana to na overhaul, na general overhaul. Hindi na sana ako nagpalit ng SCB at yung mga fuel filters. Tama lang naman, kinalibrate namin yung injectors kasi marumi na rin naman talaga siya at naglinis kami ng fuel pump. Pero mga kapatid, ang issue nito, doon lang sa kadena, sa timing chain. Medyo maingay na nga rin siya, pero sabi naman nila, normal lang naman yan sa timing chain pag luma na. Kung ang iyong engine ay ginagamitan mo ng makakapal na langis, ito po, hindi pa po considered na makapal itong 10W40. At ito naman 5W, talagang ito yung gamit na gamit ngayon. Hindi po yan considered na makakapal na langis. Pero mga kapatid, kung gumamit ka ng mga 15W40 sa iyong engine, at katagalan ay lalapot pa yan dahil kung ano-anong mga humahalo dyan na dumi, lalong-lalo na sa diesel, yung mga diesel particulate matters na yan, lalapot pa yan, ang mangyayari, yung timing chain mo, nai-stress ng gusto. Nawo-worn out na siya, nagkakaroon na siya ng maraming wear. So, yun ang nangyari dito sa Nissan Navara na D40 na to. So, bumili kami ng timing chain assembly. Andyan, papakita ko sa inyo, yan. Pagkabili namin yan, ikinabit namin. Tapos, solve lahat ng problema. Nagkaroon na siya ng minor. At gumanda pa lalo ang takbo niya kasi nga umayos yung timing. Mga kapatid, ganun kasimple yung problema nitong Nissan Navara na to. Napakalaki ng naubos na pera nung may-ari dahil doon sa in-overhaul na siya nung nakaraang shop. Hindi ko naman siya masisisi kasi baka hindi niya in-inspection kasi yung timing chain eh. Pero kung sa umpisa pa lang na-inspection niya na yung timing chain nung kinabit niya yan, hindi na sana to nagkaroon ng napakalaking issue or baka hindi na nakarating sa akin. Kasi in-overhaul naman niya eh. Tama naman yung pagkaka-overhaul, wala ako masasabi. Yun nga lang, yung timing chain, yun ang may problema. Nawawala sa timing yung kanyang makina na D40. Kaya ko to ibinlag na rin, karamihan po ng mga makina ngayon, mga kapatid, timing chain na. Karamihan ng mga engine ngayon na lumalabas, timing chain na. Ngayon, kung gagamitan mo ang engine mo ng makakapal na langis, hindi po yan healthy sa mga engine na gumagamit ng timing chain. Dahil nga po, yung kadena na yon, kailangan i-lubricate niya yung loob ng bearing pin at ng roller. Kapag ka makapal ang langis mo, hindi pa manunuot doon yung langis. Sisirain ang timing chain nyo sa lalong madaling panahon. At kapag ka po ganun na nga ang nangyari at nawawalan na kayo ng minor o kaya nagbabibrate na ang engine nyo kasi nga nawawala siya sa timing, kapag timing chain ang gamit ng engine mo, mga kapatid, huwag mong pagtagalin ang pag-change oil. Pag umingay na yung timing chain mo, tsaka mo ngayon gagamitan ng magandang langis, wala namang problema, nandun pa rin yung ingay. Kaya habang bago sa sakyan mo, huwag kang gagamit ng langis na mura
mumurahin, tapos lalagyan mo ng additives. Eh di lalong kakapal yun, lalong lalapot yun. Lalong hindi magiging healthy yun sa iyong timing chain at sisirain ng makina mo niyan kalaunan. Kaya po mga kapatid, ito pong vlog ko ngayon, sana nagustuhan nyo ulit at alam ko naman na may experience nyo rin pagdating ng araw itong pag-ingay ng inyong timing chain. Pero dahil sa, ito nga po sinabi ko sa inyo, dapat ang inyong langis ay manipis lang para mapahaba nyo yung panahon na hindi kaagad iingay ang inyong timing chain at hindi iingay ang inyong engine. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga vlogs. Ito po, Autorans, magandang gabi po sa inyong lahat.